Ang konsepto ng eternal security o kaligtasang walang hanggan ay isang paksa na tinatalakay ng mga Kristiyano sa buong kasaysayan ng Iglesia. Ang ilan ay naniniwala sa doktrinang ito na nangangahulugang kapag ang isang tao ay tunay na nananampalataya kay Kristo, hindi na siya mawawala sa kaligtasan, ano man ang mangyari sa hinaharap. Sa Biblia, may ilang mga talata na tinutukoy ng mga nagtataguyod ng eternal security na nagsasabing at ako'y nagbibigay sa kanila ng buhay ng walang hanggan at hindi sila malilipol magpakailanman at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Tinutukoy ang pagtanggap ng Espiritu Santo bilang garantiya ng ating kaligtasan. Binibigyan din na walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Ngunit may mga talata rin na nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pananampalataya at pagtupad sa mga utos ng Diyos. Nagpapakita ng posibilidad na isang tao na lumayo mula sa pananampalataya kaya't nag-iiba-iba ang pananaw ng bawat denominasyon. Hinggil sa eternal security at ang bawat isa ay may kanya-kanyang interpretasyon sa mga talatang ito. Sa huli, mahalaga ang patuloy na pamumuhay sa pananampalataya, pagtanggap ng kaligtasan kay Kristo at pagsunod sa kanyang kalooban. Sa John chapter 10 verse 27 to 29, pinapahayag ni Jesus ang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang mga tagasunod. Sinasabi niya na ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig, sumusunod sa kanya at binibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan. Ipinangako niya na hindi sila malilipol magpakailanman at walang makakaagaw sa kanila mula sa kanyang kamay. Pinanggit din ni Jesus ang kapangyarihan ng Ama na higit sa lahat at tinitiyak na walang makakapaghiwalay sa kanyang mga tupa mula sa pag-aalaga ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita ng matibay na katiyakan ng kaligtasan para sa mga tunay na mananampalataya. Ang prinsipyo ng examine your faith to see if you are truly in ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Nagsasabing suriin niyo ang inyong mga sarili upang tiyakin kung kayo'y nasa pananampalataya. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagsusuri ng sariling pananampalataya. Tinitiyak kung ito ay tunay at nakabatay sa pagpapanggap kay Kristo. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na tanungin ang kanilang mga sarili. Naniniwala ba sila sa ginagawa ni Jesus? Pinapakita ba ng kanilang buhay ang pagbabago tulad ng banal na Espiritu? Ang pagsusuri ng pananampalataya ay isang paalala na dapat maging totoo at buhay ang relasyon sa Diyos. Enduring faith, trusting in God's sustaining grace, is a reminder to remain steadfast in our faith, especially during difficult times. It encourages believers to rely on God's grace, which provides the strength and support needed to persevere. The Bible assures us that God's grace is sufficient, and through it, we can endure challenges while maintaining our trust in His promises. Even when facing trials, we can find comfort in knowing that God's presence and power sustain us. Encouraging others to pursue holiness rather than relying on false assurance is an important aspect of the spiritual growth. True holiness involves living a life that reflects God's character, striving to be more like Christ in thought, word, and deed. It's not about superficial belief or empty rituals, but about genuine transformation and obedience to God's will. We should remind others that a true relationship with God leads to a life of righteousness and false assurance based on empty promises or an examined faith cannot bring lasting peace. Instead, we should encourage them to seek holiness through prayer, the Word of God, and a heart devoted to Him.